Tiniyak ng Department of Finance na walang magiging ghost project sa 2026 National Expenditure Program. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Dahil sa mga ghost projects, nawalan po ang ating ekonomiya ng 42.3 billion hanggang 118.5 billion piso mula 2023 hanggang 2025. Katumbos po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay napakinabangan ng ating mga kababayan. Ito ang iprinisentang datos ng Department of Finance sa pagdinig ng Senado ngayong Martes hinggil sa malawak na epekto sa ekonomiya ng maanomalyang flood control projects. Dahil sa laki ng nasayang na pera, maraming Pilipino ang tila nagdadalawang isip na sa pagbabayad ng buwis dahil baka magamit lang daw ito para tustusan ang maluhong pamumuhay ng mga anak ng mga tiwaling politiko at mga kontraktor. Kaugnay dito, tiniyak ng DOF na wala nang magiging ghost project sa 2026 National Expenditure Program at babantayang mabuti ang paggasta ng pondo ng bayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The people are also entitled to the resibo of government projects financed by the taxes they paid. People are naturally resistant to taxes, but their tax obedience can be won if they will see how the taxes they paid are spent for the right things at the right price by the right agency at the right time. Ayon sa DOF, sa proposed 6.793 trillion pesos 2026 national budget, tinatayang nasa 5 trillion pesos ang manggagaling sa revenues, habang ang nalalabing 1.6 trillion pesos ay uutangin. As of June 2025, nasa 17.27 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Recto, mananatiling manageable ang utang ng Pilipinas basta't mas mabilis ang paglago ng ekonomiya kumpara sa utang. Samantala, kinwestiyon din ng mga senador ang outdated na food poor threshold ng Department of Economy, Planning and Development kung saan nakasaad na sasapat na ang 13,873 pesos kada buwan para sa isang pamilyang may 5 miyembro upang hindi sila maituring na food poor. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga tuwid, ang agahan nila is worth 154 pesos, ang lunch is worth 154 pesos. Ganon din ang dinner. Is this realistic? I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living. Opo, na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what. Ayon naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, 2023 pa ang nasabing poverty threshold at i-update nila ito batay sa paggalaw ng inflation rate at mga pagbabago sa cost of living. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.